Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue. Want a website with unmatched power, speed, and control? Try Bluehost Cloud, the new web hosting plan from Bluehost, built for WordPress creators by WordPress experts. With 100% uptime, incredible load times, and 24/7 WordPress priority support, your sites will be lightning fast with global reach. And with Bluehost Cloud, your sites can handle surges in traffic no matter how big. Plus, you automatically get daily backups and world-class security. Get started now at Bluehost.com. Previously on B1 Gang Adventures. Marunong ka bang gumamit nito? Oo, may ganyan din kasi ang kaibigan ko. Nakakatuwa nga ang nangyari nung suot niya yung Braille Watch eh. Oo nga naman, Joy. Dapat hindi ka na nagpumilit na sumama pa sa palengke. Palengke? Anong palengke? Ano bang? Alam mo namang maraming tao roon, magulo pa. Dapat kasi meron kayo niyan dahil talagang ibinibigay yan sa center ng libre. Good morning ho, ma'am. Tinatanong kita, Miss Rodrigo. Totoo ba yung mga sinasabi mo? B1 Gang Case File Number 3, Kabanata Siyam. Jo versus Miss Puzon. Hindi dumating sa klase si Bien hanggang sa mag-uwian. Tinawagan ni Jo at Boging at nalaman niya na medyo masama pala ang pakiramdam ng pinsan nito. Nagkasundo silang sabay nilang dadalawin si Bien pagkatapos ng klase. Nagmamadaling lumabas ng silid-aralan si Jo at pumasok ng ladies' room. Mahuhuli na siya sa usapan nila ni Boging. Nagsuklay lang siya sandali at matapos sulyapan ng tingin ang utility room ay lumabas na. Nakagawian na niyang sulyapan iyon para malaman kung mayroon na namang ninakaw na supplies. Para muli nilang maabangan at mahuli sa akto ang grupo ni Miss Puzon. Muntik pa siyang may makabangga paglabas ng CR sa pagmamadali. Nangalog ang mga tuhod ng dalagita nang makilala kung sino ang babaeng muntik na niyang masagi. "Oh Joy, ikaw pala. Anong napag-usapan niyo ni Miss Villa? Mukhang seryoso at mahalaga ah." Hindi mahulaan ng dalagita kung umaarte lang at walang narinig kanina si Miss Puzon o hindi. "Hindi ho ba nabanggit sa inyo?" "Hindi pa. Late na kasi akong dumating. Kaya nga ako napapasok kanina sa opisina ni Miss Villa dahil nalaman kong ipinatawag ka raw. Gusto ko rin ngang malaman kung bakit. Hindi rin naman kami nagkausap ni Miss Villa pagkatapos ninyong mag-usap dahil may appointment daw siya. Bakit nga ba ha?" Umiti pa si Miss Puzon. Medyo nabunutan ng tinik ang dalagita. Mukha nga yatang walang narinig ang babae. At wala rin palang binabanggit si Miss Villa dito. Iyon naman ang pangako sa kanya ng matandang babae bago sila maghiwalay kanina. Hindi nito sasabihin kahit kanino ang pinag-usapan nila. Ngayon may suporta pa ni Miss Villa ang ginagawang pag-iimbestiga ng barkada. "Oh, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko." Nagulat pa si Jo nang marinig ang pangungulit ng kausap. Hindi siya agad makasagot dahil nag-iisip pa siya ng idadahilan. Naisip ni Jo na sabihin ang tungkol sa recommendation letter pero hanggang doon lang. Natawa pa si Miss Puzon. "Bakit mo nga naman nagawa yun?"
Talaga ho kasing gusto kong matutong mag-computer. Mahirap po ang mga magulang ko at hindi namin kaya ang magmatrikula. Tatango-tango lang ang teacher. Hindi sigurado si Joe kung nakumbinsin niya ito dahil hindi naman kumibo. Sandali silang natahimik. Wari nagpapakiramdaman kung pwede bang pagkatiwalaan ng isa't isa. Oh, hindi ka pa ba aalis? Hindi ba't nagmamadali ka kanina? Biglang natauhan si Joe nang maalalang hinihintay nga pala siya ni Boging. Sermon na naman ang aabutin niya kay Taba. Anong oras na nga ba, iha? Pahabol ng babae bago tumalikod si Joe. Maagap namang sumulyap si Joe sa kanyang relo at lumingon sa nagtanong. 3:40 na po, ma'am. Saka nagmamadaling nagpaalam na kay Miss Puzo ng Dalagita. Hindi napansin ni Joe na tiningnan siya ng matagal ng babae sa pag-alis. Tingin na parang nagsususpetsa. Gusto nang mainis ni Boging dahil alas 5 na ay wala pa si Joe sa usapan nilang lugar. Alas 4 ang usapan nila, pero nagpalugit pa siya ng 1 oras dahil nga sa sobrang traffic. Tumawag siya kina Gino para malaman kung tumawag si Joe o may kung anong bilin. Pero wala namang masabi si Gino. Wala pa raw sa bahay ang Dalagita at hindi pa rin daw tumatawag. Baka naman nagtuloy kina Bien. Alam ba niya kung saan yun, Bogs? May bahid na pangamba ang tinig ni Gino. Pilit inaalis sa isip na baka may nangyaring masama sa kapatid. Yata. Mabuti nga sigurong dumiretso na ako kina Bien. Sabihin mo na lang sa kanya na sumunod in case na nalit lang pala. Oo, doon na siguro kayo mag-aabot. Huwag kayong masyadong magpagabi ha. Baka maunahan pa siyang umuwi ng daddy. Mga 7 nandyan na kami. Paniniyak ni Boging. Kamusta ka nga pala, Gino? Ayos na. Payag na nga si daddy na makalabas ako bukas eh. Eh di okay. Masayang sabi ni Boging. Buo na ulit ang B1 gang sa lakaran. Masayang ibinabana nito ang telepono at saka inabot ang bayad sa may-ari. Pero alas 9 na ay wala pa rin sa bahay si Joe. Kinukutuban na si Gino. Lalo na nang makumpirma kay Boging na hindi raw sila nagkita kina Bien. Nag-alala ng husto ang binatilyo. Agad ipinatawag ni Gino sina Kiko at Boging sa bahay. Masama ang hinala niya. Baka nadiskubre ni Miss Puzon ang pag-iespiya ng kapatid. Nakabihis na si Gino nang magkasunod na dumating ang dalawang kaibigan. Kasama pa ni Boging si Bien na nagpilit sumama dahil nag-aalala rin kung bakit wala pa si Joe. Balikan kaya natin sa center, mungkahin ni Boging. Wala nang tao ngayon doon, sagot ni Bien. Gino, baka nabuking si Joe. Naalarmang sabi ni Boging. Kasalanan ko kapag nagkataon. Dapat ay bumalik ako sa center kaninang nag-usap tayo, Gino. Bogs, tapos na yon. Ang kailangang isipin natin ngayon ay kung ano ang dapat gawin. Wika ni Gino sa pilit na pinakakalmang boses. Napansin niyang kinakabahan na ang mga kaibigan. Ang kailangan nila ay ang makapag-isip ng mahinahon at hindi mataranta. Ako ang huling nakita kay Joe. Malakas na pag-iisip ni Gino. Sinisimulan na niya ang proseso nilang magbabarkada sa pag-iisip. Kaninang umaga ito nang pumasok siya sa center. Ako ang huling nakausap ni Joe. Sambot agad ni Boging. Tinawagan niya ako dahil wala raw si Bien sa center. Mga 10 o'clock yun. Nagme-merienda kasi ako noon eh. Ibig sabihin, salon ni Kiko habang marahang hinihimas ang hikaw niya. Maayos na nakarating sa center si Joe. Tapos, hindi na nakasipot si Joe sa usapan nyo, di ba Boging? Tanong ni Gino. Oo, mahigit 1 oras akong naghihintay sa pagdating ni Joe. Tinawagan na nga kita dito, Gino eh. Sagot ni Boging. Kung may nangyari man kay Joe, patuloy ni Gino habang marahang naglalakad sa kahabaan ng kwarto, ay malamang nasa center iyon konektado. Si Miss Puzon. Sindak at halos magkasabay na sigaw ni Kiko at Boging. Eh kung pumunta kaya tayo sa bahay ni na Miss Puzon? Ideya naman ni Kiko. Paano kung tanungin tayo kung bakit? Muli si Boging. Sabihin nating hinahanap natin si Joe. Yun naman ang totoo, di ba? Si Bien naman ang nagtanong. Kaya lang Bien, sagot ni Gino. Kung sakaling si Miss Puzon nga ang may kinalaman sa pagkawala ni Joe,
E di syempre sasabihin niyang wala roon si Jo. Biglang napakislot ang apat nang may marinig silang ugong ng sasakyan. Sumilip sa bintana si Kiko. Napamulagat ang mga mata nito. Nako, tsugi tayo ngayon. Nandyan na ang airpot mo, Gino. Nawala ng kulay ang mukha ni Gino. Tiyak na hindi lang sermon ang aabutin niya kapag nadiskubre ng tatay niya na nawawala si Jo. Mabilis niyang sinenyasan ang barkada. Bilis, dun tayo magdaan sa kusina. Aalis pa rin tayo? Si Boging, nag-aatubili. Oo, hahanapin natin si Jo. Kailangan kumilos na tayo bago may mangyari sa kapatid ko. Ako ang mananagot kay Daddy. Paano si Bien? Ihatid ko na muna siya sa kanila. Si Boging ulit. Hindi, sasama ako. Matigas na sabi nito. Natahimik ang tatlo sa sinabi ni Bien. Nakikita na nila na mahihirapan sila sa pagkilos kung isasama pa ito sa paghahanap. Nakaramdam naman agad si Bien. Please, Kuya Gino, isama mo ko. Nakarating na ako sa bahay ni Miss Puzon. Kabisado ko na yun. Tutulong ako sa inyo sa paghahanap. Sa ibang pagkakataon ay katawa-tawa siguro ang sinabi ni Bien. Tutulong siya sa paghahanap? Isang bulag? Si Gino ang nagsalita para sa barkada. Bien, hindi sa tinataboy ka namin o minamaliit ang kakayahan mo. Alam mong hindi namin gagawin yun sa'yo. Inakbayan ni Gino ang binatilyong bulag. Pero baka maging delikado ang lakad naming ito. Baka pati ikaw ay mapahamak. Oo nga, Bien. Ani Boging na lumapit na rin sa pinsan. Sa oras na makita namin si Jo ay ikaw ang una naming babalitaan. Sige na, Bogs. Ihatid mo na muna si Bien. Tapos ay sumunod ka na lang kina Miss Puzon. Ani Gino. Doon na tayo magkita. Pero ayaw talagang pumayag ni Bien. Magrereklamo pa talaga siya nang bigla silang napalingon. May nagbukas ng pinto sa sala. Sumilip si Gino sa pinto. Ang Daddy, palapit dito. Dali, doon kayo sa ilalim ng kama. Magtago kayo, bilis. Parang kidlat na kumilos ang grupo. Pagbukas ni Mr. Rodrigo ng pinto ay nakita nitong subsob ang ulong kunway nag-aaral si Gino. Hinihimas pa ni Gino ang sentido. Bakit gising ka pa? Bukas na yan, Gino. Matulog ka na. Utos nito sa anak. Opo, Dad. Tatapusin ko lang po ito. May make-up exam kasi ako sa Makalawa. Si Jo. Tulog na po. Maaga yatang natulog. Nakakandado nga ang kwarto niya nang tingnan ko eh. O sige, matulog ka na rin. Bukas mo na ituloy yan. Magpapahinga na rin ako at masyado akong napagod sa trabaho. Opo, Daddy, good night. Sinundan pa ng tingin ni Gino ang palayong ama at siniguro mo nang nakapasok na ito sa master's bedroom bago sinenyasan ng barkada. Oh, isa-isa tayong lalabas. Dahan-dahan at baka tayo marinig. Maingat na binuksan ni Gino ang pinto habang nakatanaw sa kwarto ng magulang. Tumatahip ang mga dibdib na isa-isang lumabas ng pintuan ng barkada. Palabas na ng gate ang grupo nang magtanong si Kiko. Anong plano natin? Sandaling nag-isip si Gino. Boging, ihatid mo na si Bien sa kanila. Sumunod ka agad kina Miss Puzon ha. Mauuna na kami ni Kiko para makapagmasid-masid. Dalahin mo ang motorbike mo, Gino, sabi ni Kiko, para mas mabilis tayong makarating. Oo, pero kailangan itulak natin yun hanggang sa kanto bago ko paandarin. Baka tayo marinig ni Daddy. Ilang sandali pa'y maingat na pumuslit ang barkada at nawala sa kadiliman. Walang malay naman ang tatlo na talagang tutol na tutol ang loob ni Bien. Gusto niyang sumama sa barkada. Pakiramdam niya'y isa siya sa may dahilan kung bakit napahamak ngayon si Jo.